Hi guys! Welcome dito sa aking YouTube channel. Pag-uusapan natin dito ngayong araw na to is yung about sa payout settings. Doon sa mga nag-aalala, no, katulad ko, marami na rin ako sinesearch about sa sahod, kung paano siya papasok sa aking BDO o paano siya papasok sa aking bank account. Ang dami kong na-search, ang daming walang nakakasagot, no, about dito sa payout settings ni Facebook page. Maraming magulo na information. So, sa baguhan pa lang pala dito sa aking YouTube channel, ang tinuturo ko ngayong araw na to about sa aking Facebook in-stream ads about sa anime content. So, nagkaroon kasi ako ng anime content na umabot ng ganito ang aking dashboard, no? Green na green yung dashboard ko nung kasagsagan ng aking anime content. So, ngayon, pulang-pula na siya, ayan. So, ngayon kasi is papasok na ng October, no? Yung sahod ko na yan na umabot ng $1,095 is sahod yan nung July. July 1 to July 31. So, every month kasi nagkakaroon si Facebook, bibigyan kanya ng sahod kapag wala kang mga violation. Sinusunod mo yung kanyang partner monetization at kung ano-ano pa kanyang trip sa buhay. Pero magulo lang talaga si Facebook. Kasi ang sa akin, ang anime content ko is Baki Hanma. So, medyo nilagyan ko lang siya ng twist, nilagyan ko lang siya ng pag-edit ng medyo kakaiba. Nagtaka ako, nagkaroon siya ng ads, nagkaroon siya ng maraming views. Dati, from 2,000k followers, is bigla akong naging 40k followers na dahil lang sa Baki Hanma. So, walang ka-effort, no? Tingin ko sa mga old videos ko, nagkaroon ako ng violation at dito sa anime is wala akong violation. Nagkaroon lang ako ng violation nung pumasok na nung August. From July 1 to 31, wala talaga akong violation sa aking Facebook page, no? Nagkaroon siya ng unoriginal content at limited originality content nung pumasok na yung August 1, which is meron na ako nung videos ni Baki Hanma na mga anime, no? 'Di ba? Nakakapagtaka, no? Nakakagulat at ako mismo nagulat sa sarili ko bakit ako nagkaroon ng ads at nagkasahod. That month naman kasi is July 1 to July 31 talaga is wala talaga akong violation. Tapos pumasok lang talaga ang violation nung August 1 at nung pumasok na yung $1,095 na earnings ko. Doon sa earnings, itong makikita nyo yung process, earning, process, tsaka paid. Yan. Makikita nyo yan sa earnings nyo kapag nandun kayo sa dashboard nyo. Pag kinlik nyo yung dashboard nyo, kulay green yung mga yan. Pag earnings is magkakaroon siya ng kung magkano ang earnings nyo at magkakaroon siya ng process. At ang August 21, nagkaroon siya ng paid yung aking Facebook page payout settings. Nung pumasok ang August 21 to August 21, 22, 23, 24, papasok yung invoice meta. Saan papasok yun? Pupunta yon sa Gmail nyo. I-email sa inyo si Facebook page. Legit yan. Kapag nakalagay na invoice meta yan, at kinlik nyo, makikita nyo invoice meta, yan ang galing kay Facebook mismo. Pagkatapos nyan, abang-abang lang kayo kasi ako, nag-abang-abang pa ako ng mga, 1 week lang siguro, no? 25, 26, 27, 28, papasok si invoice meta. Yan yung invoice meta ko. So, sa mga baguhan dyan, huwag kayong mag-alala. Basta makatanggap kayo ng dalawang invoice statement at invoice remittance, sigurado yan, makukuha at papasok yan sa inyong bangko. Kung nag-alala kayo at kung nag-iisip kayo kung magkano ang papasok sa inyong bangko, sigurado yan kung anong nakadetect dyan, kung anong naibigay ni Facebook sa inyo na earnings, yan at yan ang papasok. Walang VAT yan o 0% yan, katulad nung sa akin. Kung may VAT man yan, ewan ko lang, depende na rin siguro sa inyong bangko. Pero wala yan eh. 0% legit nakuha ko talaga yan. Full na 60k sa pera natin sa Pilipinas. So, kung may tanong pa kayo, no, nagugulumihan pa kayo dyan sa iba yung mga problema. Tungkol naman sa violation, ang violation ko lang talaga sa ngayon is unoriginal content at limited originality content. Pinag-aralan ko, binura ko ngayon ang aking mga anime at yung mga dati ko pang videos, kaya natanggal na yung unoriginal content ko. So, meron na lang talaga ako ngayon limited originality content at wala na akong request review. 3 request review lang kasi yan, guys. Kapag nagamit nyo na yung 3 request review na yan, sigurado 3 months kayo maghihintay bago lalabas ulit yung request another review. Pero inabang-abangan ko pa kung may lalabas talagang request another review
kasi nag-appeal na ako, wala rin namang nangyari, nandyan pa rin limited originality content ko. Pero ang unoriginal content ko is wala na. Doon sa mga nagkaroon ng ibang violation about sa anime content, kung anong violation yan, hindi ko alam yan kung anong mga pwede nyong gawin, pero ang pinaka-suggest ko lang muna sa ngayon is burahin nyo yung mga unoriginal content nyo kapag malaki na yung followers nyo, kapag malaki na yung page nyo. Pero kung maliit pa lang, dyan lang muna yan, huwag nyong burahin. Palakihin nyo ng palakihin nyo ang inyong followers para lalong maganda ang page nyo. Pero sa limited, pinag-aaralan ko pa talaga to kung anong mangyayari dito. Sa ibang katanungan at sa mga gustong magpa-shoutout, isa-shoutout natin yan sa Reels kasi sa Reels naman ako ngayon pumapasok, pinag-aaralan ko si Reels kung totoo din na may sahod. So lahat yan isasagot ko sa aking Facebook page sa Reels. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, follow, and share ng aking Facebook page, Coco TV. At sa aking YouTube channel dito, huwag kalimutan mag-subscribe. At dito, legit naman lahat ang tinuturo ko. Ituturo ko rin sa inyo yung pag-edit ng anime sa sunod na buwan. So, sa ngayon, ito lang muna ang may tuturo ko at makukuha nyo yan, mapapasok yan sa inyong bangko kapag meron ang dalawang meta statement, meta remittance. Kapag meron yan, sigurado pasok yan.